Ang narinig po nating talinhaga o istorya ng Panginoon ay isa po sa pinakamaghirap ipaliwanag. Isa po ito sa most difficult, perplexing parables. At bumalik po tayo kung anong ibig sabihin ng parables. Ang parables po sa Tagalog, talinhaga. At ang talinhaga po ay mga istorya ni Jesus. At ito po ay istorya na naglalaman ng mga karanasan ng tao, pero ang mensahe po ay makalangit. Sa wikang Ingles, parables are earthly stories with heavenly meaning or divine purpose. Ang Panginoon po'y napakagaling. Marami siyang mga istoryang ginamit. At itong mga istoryang ito ay hindi lampas sa ating mga karanasan sapagat ito'y bahagi ng buhay. Well, ngayon po ang banal na ebanghelyo ay tungkol sa talinhaga ng mga manggagawa. Sino po sa inyo ang mga nagtatrabaho pa? Taas po ang kamay. Iisa lang. Sa dami ng taong naririto, nakaw, ay gagalitin na naman ang pare. Alam nyo, ang gagaling ninyo, yung pag tinanong, hindi marunong sumagot. Ha? Ulitin ko ang tanong, ha? Sino po sa inyo ang nagtatrabaho? Taas ang kamay. Ayan. Sus Maria, ito puro mga tamad. Ito mga puro tamad. Ito mga tamad. Ulit. Sino po sa inyo ang nagtatrabaho o naging workers, nagtrabaho sa opisina? Ayan. Kuya, ang gagaling niyo, kainit ng ulo, umagang-umaga. Kuya, saan ka nagtrabaho? Sa kanya po. Sa shop. So, sino po yung nagtrabaho sa opisina o government worker? Taas po ang kamay. Sino po? Ayan, dito tayo, dito. Tatanong tayo. Saan po kayo nagtrabaho, Nay? Sa munisipyo po, Father. Saan po munisipyo? Ito po sa Lokban. Ayan, sa munisipyo kayo. So, panahon pa ni Bonbon, panahon ni Tenten, Mayor Tenten. Okay. Halimbawa, may nagtrabaho lang ng 1 oras at ikaw ay 8 oras ang trabaho at parehong binigay sa inyong sweldo, magre-react ka? Sigurado po. Magrarally ka? Hindi naman po. So normal po mga kapatid, mahirap pong ipaliwanag yung banal na ebanghelyo. It glorifies injustice. Anong sasabihin ninyo? Unfair. Unfair naman po. Yung nagtrabaho ng 1 oras ay kapareho ng sweldo na nagtrabaho ng 8 oras. Sigurado po ako na yung pong nagtrabaho ng 8 oras ay pupunta sa labor. Isusumbong sapagkat hindi parehas. Ay tayo pang mga Pilipino, hindi pwedeng gulangan. Ha? Tayo pang mga Pilipinong inggitin. Ha? Pag yung kapitbahay ay may bagong washing machine, ala, ibibili rin na mas maganda. Ay kapag yung kapitbahay ay may bagong karaoke, bibili rin niya ng karaoke. Kaya naman, masabi po natin, ang hirap ipaliwanag ng banal na ebanghelyo. At ang sino mang businessman na gagawa ng practice na ating narinig sa banal na ebanghelyo, yung alas 5 ng umaga, ang sweldo ay 1 denaryo. Alas 9, alas 12, alas 3, alas 5, 1 denaryo. Nakaw, ay siguradong magsasara yung kumpanya. At yan ay magrarally ang mga manggagawa. Mga kapatid, don't be misled by the message of the gospel.
It does not talk about equal pay. It does not talk about legal wage. Ano po ang itinuturo ng banal na ebanghelyo? It talks about salvation and the face of God. Ang mensahe po ng banal na ebanghelyo ay tungkol sa kaligtasan natin. Ito rin po ay tungkol sa mukha at larawan ng Diyos. Kaya nga po, ang paglalarawan pong ginamit ng Panginoon, kaya nga po talinhaga ibig sabihin po, istorya lang, pero kapupulutan mo ng aral. At ano po yung aral na nakapalaman? Number 1, ay ito pong binabanggit ng Panginoon yung mga early workers. Ito po ay simbolismo ng mga eskribas at pariseyo. At sino naman po yung mga late workers? Ito po yung mga makasalanan na nagbalik loob sa bandang huli. Kaya para po doon sa mga unang tinawag, mga scribes and Pharisees, akala nila human effort alone, sila ay maliligtas na. So reward can be given to them if they obey the law of Jesus. Kahit na literal ang kanilang pagsunod. Yun po ang akala ng mga scribes and Pharisees na effort alone can save them. Pero ito po namang mga nahuli, ito po yung mga public sinners, tax collectors, prostitutes, na ever since ay hindi tumutugon sa panawagan ng Panginoon. Huli na lang nang sila'y dumating. Pero naroon sa kanilang puso ang pagnanais ng pagpapanibago. Kaya naman, ipinapakita po roon na ang kaligtasan ay hindi po sa pamagitan ng ating mga gawa lang. It is not our effort alone that matters. Ang lahat po ay biyaya ng Diyos. Everything is a grace from God. Heaven is not just a reward. Heaven is not because you earn it, but because God wants to share it freely, spontaneously, graciously, walang bayad. Ito po ay galing sa Diyos gratuitously. Ibig sabihin po ay ibinibigay sa Diyos, ng Diyos ang lahat. Una ka man o huli ay ibinibigay ng Diyos ang kaligtasan. So, para po sa atin, 3 bagay ang mensahe ng banal na ebanghelyo. Number 1 ay yung katotohanan na ito po ang katotohanan ng inggit. Totoo po na tayo ay marami sa atin na iinggit. Tumingin tayo sa buhay natin, sa mga kapitbahay natin. Uy, bakit kaya nagkakotse na yun? Uy, bakit kaya bago ang bahay nun? Siguro drug lord yan. O siguro yan ay may papa yan. O kaya ay may sugar mommy. Kaya bago ang sasakyan. Normal po na tayo'y naiinggit sa ating kapwa. Because not everybody enjoys what we have and what others have. Kami po ay 4 na magkakaeskwela na naging pare. Si Father Jerry Juarez, si Father Melo Villosilio na nasa Lusacan, si Father O.G. Bago na nasa Belgium, at ako po. 4 po kami, pari na kami. Pero na-discover ko kami pala'y nagkakainggitan. Ano ang aming pinagkakainggitan? Si Father Jerry po ay magaling umingles. Slang, si Father Jerry. Ako po ay inggit kay Father Jerry. Ang galing mag-Ingles.
Ang galing. Inggit na inggit ako. Si Father Jerry naman pala ay inggit kay Father Melo. Dalang ganda ng kutis. Mamula-mula. Si Father Melo, kilala nyo, mapulang-mapula ang kutis. At talagang ang sarap pisil-pisilin ang mukha ni Father Melo. Si Father Melo naman ay inggit kay Father Oji. Dahil si Father Oji ay nagtatrabaho sa Belgium. Ang kanyang tinatanggap ay European money. At si Father Oji ay Belgian citizen na. Si Father Oji, inggit pala sa akin dahil ako ay merong gift of healing. Lahat kami inggit sa isa't isa. Pero ano po ang mensahe? Makontento ka kung anong meron ka. Sabi mo, hindi ka namang kagandahan. Wala ka namang putok. Yung isa, kaganda-ganda, anong tindi ng putok? Pagkataas ng kamay, Diyos ko, ay pwede ka nang mahimatay. Ay kapugi-pugi. Sabi, bakit ako hindi masyadong pugi? Ay baho-baho naman pala ng hininga. At talagang, at saka pagkabaho-baho pala ng paa. Diyos ko. Lahat po tayo ay merong katangian. Meron din po tayong kahinaan. So ano ang hinihingi ng banal na ebanghelyo? Makontento kung anong merong ka. Kung anong merong ka, magpakasaya ka na. Bloom where you are planted. Kung saan ka, sabi ng Panginoon, kung saan ka itinanim, doon ka mamulaklak. Kaya nga napakaganda po na paano ba natin masasabing tayo ay maligaya? Yan, napakaganda ng pagbabahagi ni Tita Kleng sa kanyang, kung napanood po ninyo yung kanyang pagbabahagi. Pero gusto ko itanong, Tita Kleng, ano po ba ang maligayang buhay para sa inyo? Ano po ang maligayang buhay sa inyo? Ano po ang magpapaligaya sa inyo? Parang wala na po akong hinihingi pa. Maligayang maligaya na. Ayan, kung anong meron siya, maligayang maligaya na siya. Palakpakan natin si Tita Kleng. Sino ba namang hindi magiging maligaya? Kagaganda ng anak, ang aramin, talagang maligayang maligaya. Pero, alam po nyo, happiness, sabi nga, is not having what you want, but wanting what you have. Kung anong meron ka, brother? Pamilyang masaya. Yun. At yung pamilya, ito ba, puro pamilya mo ito? Ayan, kaya kagaganda. At palakpakan po natin si Kuya, pamilyang masasaya. Alam nyo, kahit sandamuka lang pera nyo, kung hindi naman kayo kontento, kahit milyon yan, hindi ka magiging masaya. Pero kahit yung kakarampot na meron ka, na ikaw naman ay kontento, ikaw ang pinakamaligaya na. Si Tita Kleng, wala nang hinahanap. Nakakainggit. Kung ako'y inggit kay Father Jerry, inggit din ako kay Tita Kleng. Kasi, kontento na siya sa buhay niya. Kung anong meron siya, maligayang maligaya. Mga kapatid, this is one of the messages of the gospel. Be contented in what you have and be happy. Anong meron ka ngayon, iyon ang i-enjoy kung anong meron ka. Kung meron kang magandang pamilya, enjoy it. Kung meron kang oras, enjoy it. And then, that is happiness. Pangalawa, ano po ang mensahe ng banal na ebanghelyo? Not everything is all about money. Hindi lahat ay tungkol sa pera ang buhay. Ang buhay po hindi payamanan. Kanong pera mo dyan? Wala kang pera.
Paano ka uuwi? Kikisakay po. Oh, not everything is all about money. Walang pera. Oh, umaalis ng bahay, walang pera. Paano ka kakain? May kasama ako. Oh, papa mo. Yan. Not everything is all about money because there is what we call faith. There is what we call relationship in the family. Kapag ang pamilya'y buo, nagkakaisa, abay, yun ang pinakamaligaya. Pero kapag ang pamilya'y pinag-aawayan ang lupa, kayamanan, nakaw, ay hindi na kamag-anak, kababag-anak na yun. Kaya nga, hindi lahat po ay pera. Ano ba ang nabibili ng pera mo, ate? Ano nabibili ng pera mo? Anong gusto mong bilhin ngayon? Wala, napakayaman din. Kuya, anong gusto mong bilhin ngayon? Kung magkakapera ka? Wala pa po. Wala pong pera pang nadating eh. Ay, kung sangali nga ngayon, may pera ngayon. Anong bibilin mo? Ay, hindi talaga maisip. Talagang isip niya wala siyang pera. Magkakapera ka, brother. Wala pong maisip eh, Father. Talagang napakasimple ng buhay niya. Parang sinasabi niya, si Mrs. lang, kompleto na. Pamilya ko lang, masaya na. Palakpakan natin si brother. See? Not everything is money, di ba? Kita natin, may pera na, ayaw pang bumili. Binibigyan ko na ng pera. Ayaw. Sabagat para nung sinabi niya, ang pera ko at yaman ko ay ang aking pamilya. Amen? So not everything is all about money. Ano ba nabibili ng pera mo? Nakakabili ka ng pinakamagandang kama sa buong mundo. The most beautiful brass bed in the whole universe. 100,000, 200,000, ang mahal. Pero hindi mo kayang bilhin ang himbing ng pagkakatulog ng isang taong may malinis na konsensya, ng isang taong masaya, na isang taong kontento sa kanyang buhay. Life is not all about money. Hindi po ang buhay ay paramihan ng pera. Akala yan ng mga tao, pag maraming pera, masaya na. It's all about enjoyment. It's all about happiness. Hindi po paramihan ng pera, kundi pasayahan ng buhay. Tanong mo sa sarili mo. Sabi mo nga sa katabi mo, masaya ka ba? Sabihin mo, masaya ka ba? O yan, o kita mo itong apat na ito, hindi pa nagtatanong, masaya na. O. Kasi yun ang kaligayahan. It's not all about money, brothers and sisters. It's all about a family that is loving. Isang pamilyang hindi nag-aagawan sa mana. Isang pamilyang nagbibigayan. Isang pamilyang nag-uunawaan. Isang pamilyang hindi nagsisiraan. Isang pamilyang hindi nagbabakbakan, backbiting. Isang pamilyang hindi plastic. Isang pamilyang hindi naiinggit sa karangalan ng kanyang kapatid, bagkus nagiging masaya. That is all about life. That is all about happiness. Pangatlong mensahe ng banal na ebanghelyo ay inilarawan sa atin ng Diyos sa pamagitan ng banal na ebanghelyo ang kanyang mukha. Number one, God is a God of justice. Ibinigay niya ang sweldo na kaisa. 1 denaryo. Isa lang. Nagkasundo sila yung 8 oras, 1 denaryo. Pero, ibinigay niya doon sa 1 oras na nagtrabaho, 1 denaryo rin. Because God is not just a God of justice, but He is a very, very generous God. Pakialam ka pa kung siya ay mabait. Opo, mali po yan when it comes to equal wage and legal pay. Pero we talk about the face of God. Ang Diyos ay hindi lang Diyos ng katarungan, kundi siya ay Diyos na mapagbigay.
He is a very generous God. A God who is more than enough. Kung magbigay, laging lampas. Nung nagparami siya ng tinapay, ilan ang natira? 12 bakulo. Sabi ni Pedro, ilang beses po magpapatawad? 7 beses po ba? Akala ni Pedro, max na yon. Pero nagkamali siya dahil sabi ng Panginoon, hindi. 70 times 7 equals 490. O ibig sabihin, walang hanggan. Ang pagpapatawad ay walang limitasyon. Ang pag-ibig ng Diyos walang hanggan. Kahit tayo magkasala, kahit tayo magkamali, kahit tayo ay lumayo sa Kanya, hindi pa rin lalayo ang Diyos. Narinig natin yung parable of the unforgiving servant na pinatawad ng hari yung may utang sa kanyang 10,000 talents. Alam po ba niyo kung gaano kalaki ang 10,000 talents? Ang isang tao po, ang sweldo, narinig natin, 1 denaryo. Ang isang talento is equivalent to 6,000 denarii. So, ang utang pala noon, 10,000 times 6,000 is 60 million. At ang sweldo ng isang tao ay 1 denaryo. So, mababayaran niya yon ng 60 million days. 160,000 years. Pero pinatawad yung alipin. Kaya ito'y naglalarawan sa atin ng Diyos ay kung magbigay ay sobra. Hindi siya nagkukulang. Alam niyo, nung ako po ay pumasok ng seminaryo, akala ko lang po ako'y magiging ordinaryong pari. Abay, hindi ko po alam, magiging pala akong healing priest. Sabi nga nila, showbiz priest, global priest. Sapagkat kung ang Panginoon ay magbigay sobra-sobra, doon sa libughang anak, sa prodigal son, the Father gave lavishly. Maraming beses. Nung ako po ay nagplanong pumunta ng Jerusalem for the first time, hindi ko po alam, nakasunod pala noon, European pilgrimage na. Noong nagplano po ako ng maliit na simbahan, I never thought that this will be the #1 destination not only in Quezon, not only in Region 4, kundi ito ay lugar dalanginan ng maraming tao. I never thought that we will have a grotto which has the 3rd tallest risen Christ in the whole world. Kasi ganun palang magbigay ang Panginoon. Sobra, lampas, more than you can imagine, more than you can think of. Pag nagbigay siya, sobra. He is a very generous God. Kaya kung ang Diyos ay Diyos hindi lang ng katarungan, kundi Diyos ng kabaitan, a God who is a very generous God, at sa kahuli-hulihan ibinigay ang kanyang anak na si Jesus sa Kalbaryo. And every day of our life, the Lord is giving, offering Himself in the Eucharist. Kaya naman napakagandang pagkakataon na itanong natin sa ating sarili, sa dami ng mga biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon, are we grateful? Nagpapasalamat ka ba? O nagko-complain ka pa rin? Nagpapasalamat ka pa? O inggit ka pa rin sa kapitbahay mo? Inggit ka pa rin sa mga kamag-anak mo? If you do, kawawa ka naman. Just open your eyes and you will see how much the Lord loves you. How generous is God with you. Ang kanyang pagbibigay hindi tingi-tingi. Ang kanyang pagbibigay hindi ata-atado. Ang kanyang pagbibigay buong-buo. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kaligtasan. Binigay niya ang napakaraming ating mga biyaya.
ano ang iyong tugon? Ang ating Diyos ay Diyos ng kabaitan, Diyos ng pagbibigay. Paano ka rin nagbibigay sa iyong kapwa? Pakitingin nga ng inyong kamay. Pakitaas po ng inyong kamay. Taas po ang kamay. Ang hindi tumaas ang kamay, kukunin na ni Lord. Dalawang kamay, dalawang kamay. Ayan, okay. Ngayon, close. Open ng close. Open. Ngayon, i-close po ninyo. Close. Maigpit. Anong pakiramdam? Masakit, masarap. Masakit, masarap. Masakit, masarap. Masakit po. Masakit. Kasi, ang selfish mo. Kinukuha mo lahat. Ngayon, ibukas mo. Iwagayway mo. Di ba ang sarap? You are free. At ito po ay maginhawa. Kaya ito po ang aking mensahe sa inyo. Kung ang Diyos ay Diyos na mapagbigay, tayo rin ay matutong magbigay para lumigaya ang iyong buhay at tumanggap ng siksik, leglig, umaapaw na pagpapala. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.